Mga Kamindurayon TV, isa na namang istorya ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw na ito. Kaya ngayon ay pupuntahan natin ang isang historical site dito sa Laguna. This is the Philippines, December 26, 1941. Ito ang pananakop ng mga Hapones sa panahon ng kasaysayan ng Pilipinas mula 1942 hanggang 1945. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, kung kailan nilusob ng Imperyong Hapon ang Pilipinas na dating nasa ilalim ng kapangyarihan ng Estados Unidos. Habang nagaganap ang ikalawang digmaang pandaigdig, binumba ng hukbo ng sundalong Hapones ang Pilipinas noong December 7, 1941. Naganap ito isang araw matapos bombahin ng mga Hapones ang Pearl Harbor, Hawaii sa Estados Unidos. Pagkaraan ng ilang mga linggo, umatras ang grupo ni MacArthur kasama ang pamahalaan ni Manuel Luis Quezon na noon ay nanunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Pinasok ng militar ng Hapon ang Maynila noong Enero 2, 1942. Sumuko ang Bataan sa pwersa ng mga Hapones noong ika-9 ng Abril 1942. Dahil dito ay umiksina ang isang magiting na general mula sa Japan na nagngangalang Tomoyuki Yamashita. Si Yamashita ay isinilang noong November 8, 1885, isang general ng hukbong katihan ng Imperyong Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Siya ang pinakakilala sa pananakop ng mga kolonya ng Britanya sa Malaya at Singapore, kaya't binansagan siyang bilang isang tigre ng Malaya. Siya ang komanding general ng mga pwersang Hapones sa Pilipinas noong mga huling yugto ng digmaan. Pinaurong niya ang mga tropa ng sundalong Hapones para masagip ang lungsod dahil sa pagdating ng mga sundalong Amerikano noong October 20, 1944 hanggang September 2, 1945. At dahil dito ay naghanda na nga ang Kawal Pilipino para sa pagpapalaya sa Pilipinas mula sa mapagsupil ng mga Hapon. Dahil sa matinding opensiba ng sundalong Amerikano at mga Pilipino, batay sa kasaysayan, si Yamashita na binansagang Tiger of Malaya at pinuno ng Japanese Imperial Forces na sumakop sa mga bansa ng Southeast Asia, kabilang ang Pilipinas, ay sumuko sa gusali ng Home Economics Kiangan Central School noong September 2, 1945. Ito ay matapos matuntun ng mga katutubong Ipugaw at mga sundalong Amerikano sa mga kuwebang pinagtataguan sa kagubatan na matatagpuan sa pagitan ng Hongduan, Tinok at Kiangan, Ipugaw, na mas kilala sa kasalukuyan bilang $1 Million Hills dahil sa dami ng mga bomba at bala na natagpuan sa panahon ng pagsuko ng mga Hapon. Dahil sa pangyayaring pagsuko, ibinaba si Yamashita sa maliit na gusali ng Kiangan kung saan nakatayo ngayon ang Kiangan Central School, at dito niya isinuko ang kanyang mga tauhan, armas at bandila ng Hapon bago dinala kinabukasan September 3, 1945 sa Camp John Hay sa Baguio City para lagdaan ang dokumento kaugnay sa kanilang pagsuko. Kasunod ng kanyang pagsuko ang pagsisimula ng paglilitis laban sa kanya para sa makarahasan at karumaldumal na krimen na ginawa ng kanyang mga tauhan. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, sinimulan ang paglilitis kay Yamashita noong October 1945 hanggang December 7, 1945. Kasabay ng ika-4 na taong anibersaryo ng pambubomba sa Pearl Harbor, hinatulan si Yamashita ng parusang kamatayan. Umapila pa ang kampo nito kay US President Harry Truman. Ngunit ipinaubaya na ang huli ang desisyon kay General Douglas MacArthur. Pinagtibay naman ni MacArthur ang parusang bitay sa nasabing general. The Commission finds you guilty as charged and sentences you to death by hanging. Taong 1946, February 23, naganap ang pagbitay kay General Tomoyuki Yamashita sa Los Baños, Laguna. Dahil sa pangyayari kay General Yamashita ay yun ang ating pupuntahan ngayong araw na ito para alamin sa Laguna kung dito talaga siya nakalibing. Kamindurayon TV, napag-usapan nga natin yung buhay ni Yamashita
at nasabi ko sa inyo kung ano yung naging history. At nasabi din dito sa ating kwento na siya ay inilibing dito sa Pilipinas at natagpuan sa isang lugar dito nga sa Laguna. Kaya ngayong araw na ito ay pupuntahan natin ang isang historical site na kung saan at pinaniniwalaan ng iba na dito nakalibing ang nasabing sundalo. Bago nga natin ipagpatuloy yung ating ginagawang vlog para dun sa ating mga viewers at iba pang mga Kamidurahin TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot ng ating bell button para ma-update ko pa kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. Tapos ang 2 oras sa paglalakbay mula nga sa Cavite, inarating natin ang bahaging ito, isang historical site dito nga sa Laguna. Pinaniniwalaan ng ilan na dito nakalibing ang sundalong bayani ng bansang Hapon na walang iba kundi si Tomoyuki Yamashita. Kapag narinig natin ang pangalang Yamashita, 2 lang ang pumapasok sa ating kaisipan. Una, siya ang namuno sa ikalawang digmaan dito nga sa Pilipinas. At pangalawa ay ang Yamashita Treasure. Kapag narinig natin ang Yamashita Treasure, ito yung walang katapusang pag-iisip at imahinasyon ng mga Pilipino. Pasukin natin sa loob kung meron ba talagang libing na makikita natin sa bahaging ito. Tara! Pasok pa lang natin dito mga Kamindurahin TV, meron tayong makikitang arko. Yan. May nakasulat na General Yamashita Memorial Monument. At dito nga ay ating i-interviewin ang isa sa nakakaalam o isang caretaker dito sa lugar. So mga Kamindurahin TV, pagpasok pa lang natin dito, may makikita tayo ditong marker na nakasulat sa Hapon. Hindi natin alam kung ano ang ibig sabihin nito. Kung meron sa ating mga viewers at mga Kamindurahin TV na nakakaintindi ng Hapon, paki-comment nyo naman sa baba kung ano ang ibig sabihin ng salitang ito. Kuya, magandang umaga, Kamindurahin TV. Ano pangalan mo? Efren Salangsang po. Efren Salangsang. Salansang. Gano'n ka nakatagal dito sa lugar? Bali, so ako dito pinanganak. 1977 ako pinanganak. Dito. Maraming haka-haka at mga naniniwala. Nagtatanong din kung meron ba talagang libing dito sa lugar na ito ni Yamashita. So, ang pagkakalam ko dun sa mga una nating mga naging caretaker dito, lahat sila ay walang makapagpatunay na talagang dito siya inilibing or binitay or hinang. Ganun lang kasi pag ilang caretaker na rin ako yung last. Nagsimula dito, anong taong ka nagsimula? Pagkakaalam ko kung hindi 2009. 2009. Okay. Yung mga dating caretaker dito, anong sabi nila? Yung kauna-unahan, since siguro 7 years old ako, yung talagang nagkagis na akong caretaker dito, so patay na rin siya. Yun nga, yung laging so naririnig namin na wala talagang patunay na talagang siya ay nilibing dito. Sa lugar? Oo, pero sabi, dito raw siya nahuli and then inihang. Yun ang naging usap-usap. Ang malaking katanungan, bakit merong ganito dito? Yun po nga yung isa na yan po ay kinagisnan ko na rin dyan. So, ang sabi nga nila, sa naririnig ko nga noon, ito ay dati raw kampo. So, dito siya nahuli. At dito rin siya inihang, kaya nilagyan siya ng 2 stone. Dati kasi 2 bato lang yan. Ito? Oo, yan 2 lang na yan. So, since 2005 yata, 2005, so ipinagagawa to, i-donate ito nung nakabili dito sa kabila, doon sa caretaker, i-donate yan. Ipinagawa ito ng embassy ng Japan. Dito? Oo, nung i-donate itong property kaprasong to. So, ipinaayos to ng embassy ng Japan. So, ibig sabihin, may mga nabisita ditong Hapon? Meron, kaya lang, nag-starting na walang bumisita mula noong November. Wala nang pumunta. So, ngayon ay February na. So, yun ang nagpunta naman noong nakaraan, hindi naman yata Hapon. So, Pilipino din. Meron ka na bang, nung panahon na may mga pumupunta dito ng Hapon, meron ka na bang nakausap sa kanila? Merong isa dito, yung monthly namin. So, 3 months na nga hindi nakakapunta. Ewan ko. Alam naman natin na kapag Yamashita yung pangalan, may pumapasok sa ating kaisipan na Yamashita Treasure.
Dito sa bahaging ito, meron ka bang nalaman na nakuha? May haka-haka. Meron daw dyan, pero hindi ko alam kung totoo. Ito bang lugar na ito ay control under supervision ng local government ng Los Baños? Sino bang namamahala dito? Ang alam ko dito, ito ay hawak ng tourist ng aming munisipyo. So, parang wala eh. Hindi rin naman nila pinapansin. So, pag may ano lang, special day, saka lang sila napunta. Pero sa lugar na ito, dito siya hinang. Yun ang sabi. Sa mangga daw yun, Mhm. na malaki. Kasi dito, may mangga dito na malaki. Hindi ko alam kung sa puno nga talaga ng mangga. So, yun yung hindi ko alam. Lagi kong nasasabi dahil yun lang din yung akin nalalaman. Yun ang kinagis na namin ng mga kabataan dito noon na yun nga sa mangga siya inihang. So yun lang yung akin nalalaman. So, ibig sabihin, hindi lang ito yung Oo. Yamashita Memorial. Marami dito sa Los Baños. Hmm. Hindi lang to. Alam ko meron pa sa Liliw. Basta parang parting pa ganyan. Meron. Oh, okay. So, bro, maraming salamat sa iyong binigay na impormasyon sa amin. Brad, meron akong napansin dito na mga sulat ng Hapon. Anong ibig sabihin ito? Ang sabi sa akin, nung mga nabisitang kapwa niyang Hapon, yan daw yung mga nagawa niya at kung ano yung pagkatao niya. At naandyan din yata yung kanyang pangalan. Ibig sabihin, ito yung mga nagawa niya sa mission niya. Mission, kung ano yung pagkatao niya. Ayon nga dito sa ating nakausap, ito daw istrukturang ito ay natayo pa mahigit 20 taon na ang nakakaraan. So mapapansin nga natin itong pinakambubong kahoy pa naman ay inaanay na. May mga sira na. Pero yung pader naman niya ay buong buo pa. Pinatawan siya ng parusang kamatayan dahil sa mga karasang ginawa ng kanyang mga tropa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Walang patunay na siya ang nasa likod ng ilan sa mga karasang ito. Hindi rin iniutos ni General Yamashita sa mga kalupitang ginawa ng kanyang mga tauhan. Pero sa ilalim ng Yamashita ruling, guilty sa war of crimes ang komandante ng hukbong gumawa ng mga krimen dahil bigo siyang alamin o pigilan ang mga tao na gawin ang mga karumaldumal at marahas na bagay. So mga Kamunduhayan TV, ayon nga dun sa ating nakausap dito, walang katiyakan na dito talaga inilibing si Yamashita. Pero isa lang ang totoo, dito nabitay ang nasabing sundalo. At meron tayong napag-alaman na noong 1951, ang pamilya ni Yamashita ay nag-request dito sa dating presidente ng Pilipinas na si President Elpidio Quirino para ma-transfer sa Japan yung kanyang labi. At noong 1952 ay nalibing ang kanyang labi sa Tokyo, Japan. So kapag ka ganun ang narinig nating istorya, malamang sa malamang wala dito yung labi ni Yamashita. Kung nagustuhan nyo ang aking vlog, paki-like, paki-share, and paki-subscribe na rin. Maraming salamat po.